and gusto mo mag-set ng ng gusto mong mangyari, and then sa likod mo, okay, meron kang tampo, meron kang kabigatang puso. Pangatlo, meron kang laging pag-asa. Ang daming mga stories sa Bible na laging may pag-asa. Ang daming mga istorya sa Bible na lagi silang may downfall. Okay? Huwag natin sisihin yung ating mga sarili kasi nga, di ba, mga karakter sa Bible, nakikita natin. Si David, di ba, ang daming pagkakataon na down siya. Si Moses, si Abraham, ang dami, di ba? So, yung mga karakter na sa Bible na yun, kumbaga hindi naman, alam nyo, si God naman. Gusto niya ng perfect na pagsunod, okay? Pero hindi naman siya pumili ng isang perpektong nilalang na kung saan, okay, hindi naman siya tumawag ng angel. Angel is perfect. Yung angel nga nagkakamali pa. Pero mapalad tayo dahil may forgiveness ang Diyos sa atin. Okay? Hindi mo titignan ang sarili mo na isang perfecto para maging karapat-dapat na sumunod sa Diyos. Lagi pong mali yun. Okay? Ako po ay nagpunta ng New Bern. Nandito ako ngayon sa Greenville. 1 hour yun. Nag-sharean kami nung aking kaibigan. Imagine, once ko lang siya nakilala and then nag-open up siya ng bahay sa akin. I mean, pinatulog niya ako doon, then nag-sharean kami. Okay, sabi niya, Pastor, pinangarap mo maging pastor? Pinangarap mo bang maging pastor? Sabi ko, hindi ko pinangarap maging pastor. Hindi ako karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Okay? I mean, takot ako sumunod sa Diyos kasi alam ko na hindi ako karapat-dapat. Pero mayroon palang perfect timing para sa atin. Yung puso natin, yung heart natin, sineset lagi ng Lord yan. Okay? Alam ko sa sarili ko na susunod ako sa Diyos, kaya lang takot ako kasi hindi ako karapat-dapat. Pakiramdam ko hindi ako karapat-dapat sa Diyos. Laging ganon, laging may conscience. Diba? Hindi ako karapat-dapat na tumayo dyan. Isipin natin, walang tinawag sa Bible na hindi na karapat-dapat na kagad. Okay? Tinransform yan ng Diyos, binago yan ng Diyos. Kinahabagan yan ng Diyos, minahal yan ng Diyos. Diba? So, new start, Lord, para bang noong mga last year, parang hindi ako karapat-dapat sa'yo. Ngayon, hindi naman ako karapat-dapat sa'yo, subalit hinihingi ko yung habag mo, hinihingi ko yung presensya mo, hinihingi ko yung anointing mo. Diba? Tayo tayo muli. Okay? Pang-apat, masasabi ko na dahil may realization ka, dahil meron kang pinatawad mo na yung sarili mo, forgiveness yourself, and also to others kung may nakasakit man sa iyo. At dahil doon, meron kang pag-asa na tinitignan sa panibagong taon na to. Ay, yun yung goal ko. May pag-asa ako dahil ang sabi ng Diyos, wala namang lahat naman ng bagay na gusto niyang gawin sa akin ay sa aking ikabubuti. So meron akong pag-asa doon sa pagkakataon ng nagsiset tayo ng goal.